Enero 11, 1931. Imagine, tulog pa ang halos buong Pilipinas sa ilalim ng mga Amerikano, tapos biglang boom! Isang malakas na hiyaw ang bumasag sa tahimik na madaling araw dyan sa Tayug, Pangasinan. Welcome sa panibago nating pagsusuri kung saan hihimayin natin ang isang napakatinding kwento mula sa ating kasaysayan. At linawin ko lang ha, hindi tayo magbabasa ng boring na textbook dito. Ang pag-uusapan natin ngayon, isang matinding kaganapan kung saan daan-daang ordinaryong magsasaka ang nagaklas. Higit pa ito sa simpleng gulo lang, di ba? Kwento ito ng mismong buhay, kaligtasan, at kung paano sila lumaban para makaraos. Okay, umpisahan natin dito. Tingnan niyo yung malaking kaibahan, no? Sa isang banda kasi, kapag binasa mo ang mga ulat ng gobyerno noon, tinawag silang mga kriminal, mga tulisan daw na naghahanap lang ng gulo. Pero sa totoo lang, ang sakit ng realidad nila eh. Mga ama silang nagugutom, pamilyang nawalan ng karapatan sa sarili nilang lupa, at mga taong literal na lugmok sa kahirapan. Daan-daang magsasaka to na napilitang gumawa ng isang napakabigat na desisyon, isang desisyon na pambihira at tuluyang magpapabago sa buhay nila at sa kasaysayan ng buong probinsya. Unang bahagi ang pagsugod sa Tayug, madaling araw ng Enero 11, 1931. Tingnan natin kung paano mabilis na nangyari ang lahat ng to. Imagine, bit-bit lang nila mga itak at mga lumang paltik o yung mga baril na gawa-gawa lang, di ba? Tahimik silang nagdipon sa gitna ng matinding dilim para iwasan yung mga nagbabantay na konstabularyo. Tapos biglang sugod. Mabilis nilang nakontrol ang munisipyo ng Tayug. At ang sunod nilang ginawa, sinunog nila ang mga titulo ng lupa at pati na rin yung mga listahan ng buwis. Tapos para bang sinaliyahan yung tagumpay nila nung gabing yon, itinaas nila ang sarili nilang bandila. Yung bilis at koordinasyon nila sobrang nakakagulat para sa mga otoridad nung time na yon. Walang nakakita na paparating sila. Kasi para sa kanila, ang mga papel na yon, yun mismo ang kadena na pumipigil sa kalayaan nila eh. Kailangan nating intindihin na hindi lang to basta-basta panununong ng munisipyo dahil trip lang nila. Hindi. Yung apoy mula sa mga nasusunog na titulo at listahan ng utang, napakalakas na simbolo nun. Kasi para sa mga magsasaka, ang mga dokumentong iyon ang literal na gumagapos sa kinabukasan nila sa isang sistemang walang ginawa kundi pahirapan sila. So sa maikling sandaling iyon, habang nilalamon ng apoy ang mga papeles, naramdaman nila yung panandaliang paglaya. Paglaya mula sa patong-patong na utang na habang buhay na nilang pinapasan. Ikalawang bahagi, ugat ng kanilang galit, ang sistemang hasyenda. Ngayon, ang talagang mapapansin natin dito ay kung paano nabasag yung ilusyon na maganda ang buhay noon. Kasi hindi namang basta susugod at mag-aaklas ang mga tao nang walang mabigat na dahilan, tama? Mayroong malalim at sobrang lala na problema sa agrikultura noong mga panahong yon. Sa ilalim ng sistemang hasyenda ng mga Amerikano, iilang mayayamang hasyendero lang ang kumukontrol sa napakalalawak na lupain. Tapos yung mga magsasakang nagtatanim ng palay para pakainin ang buong bayan, wala silang sariling lupa. Zero. Naipit sila sa isang endless na siklo ng utang na pinalala pa ng napakabigat na buwis. Nagpapagod sila ng todo para sa lupang hindi naman kanila na nagreresulta sa matinding gutom ng sarili nilang mga pamilya. At sa gitna ng ganitong napakahirap na sitwasyon, dito napapasok ang isang lalaking nagngangalang Pedro Calosa. Dating manggagawa si Calosa sa Hawaii na umuwi sa Pilipinas at may bitbit siyang mga matitinding ideya tungkol sa pagkakapantay-pantay. Siya ang nagtatag ng kilusang tinawag nilang colorum. At take note ha, hindi lang to basta samahan o gang. Para kay Calosa at sa mga sumama sa kanya, ang laban na to ay isang sagrado, spiritual at moral na obligasyon para palayain ang mga inaapi. Sa paniniwala nila, hindi lang ito pisikal na giyera eh. Isa itong pagtindig para sa hustisya at para maibalik ang dignidad ng bawat magsasakang palagi na lang tinatapakan at iniiwan sa laylayan. Imagine niyo yung eksena, nagkikita-kita sila ng patago. Doon sa ilalim ng malalaking punong mangga o kaya sa madidilim na kubo sa gitna ng malalawak na bukid para lang makaiwas sa mapanuring mata ng mga otoridad. Bawat kaban ng palay na kinukuha sa kanila bilang buwis o upas sa lupa, yun yung nagpapabagas sa galit nila na mag-organisa. At sa mga palihim na pulong na yon, unti-unting lumaki yung kilusan, kumalat na parang apoy, hanggang sa naging isa silang solidong puwersa na handang ibuwis ang buhay para lang mabago ang sitwasyon nila. Ikatlong dahagi, trahedya sa kumbento, ang pagdating ng umaga.
Nakakalungkot kasi yung tagumpay nila nung gabi. Sobrang bilis ding naglaho pagdating ng umaga, parang bulang nawala eh. Kasi pagkagising ng araw, dumating yung mas malaki at mas armadong puwersa ng gobyerno. At dahil wala namang pambili ng matinong barel ang mga magsasaka, napilitan silang umatras at magkulong sa kumbento ng simbahan ng Tayug. Pero imbis na itaas ang kamay at sumuko, pinili nilang manindigan. Dito na nangyari yung napakadugong labanan kung saan maraming buhay ng magsasakang nawala, pati na rin yung mga matatapang na kababaihang piniling makipaglaban. In the end, tuluyang nadurog ang grupo at nahuli ang leader nilang si Calosa. At dito mo makikita kung paano gumalaw ang media at gobyerno noon, 'di ba? Makikita natin kung paano inilarawan yung pangyayari. Tinawag silang mga panatiko at ignorante ng mga diaryo. Mas pinili ng mga nasa pwesto na ituring silang mga bulag na miyembro ng kulto kaysa harapin yung totoong problema, yung matinding kahirapan at kawalan ng sariling lupa. Dahil sa ganyang klaseng balita, madaling naiwaksi sa isip ng publiko yung mga lehitimo at totoong hinaing na nagtulak sa kanila para mag-aklas in the first place. Ika-4 na bahagi, pamana ng mga magsasaka, ang hudyat ng kilusan. Pagkatapos ng lahat ng to, nakulong si Pedro Calosa ng napakatagal na panahon at minadali ng gobyerno na i-dismiss ang pag-aalsa sa Tayug bilang isang isolated incident lang. Kumbaga, isang beses lang nangyari at di na mauulit. Pero kung tatanungin mo yung kilusan, ang giting at tapang ng mga magsasakang ito ay nakatanim na sa bawat butil ng palay na inaani nila. Sa mata ng mga historiador ngayon, ang pag-aalsa sa Tayug ang nagsilbing mitya at vital na hudyat para sa mga susunod at mas malalaking kilusan sa bansa, tulad ng Hukbalahap. Ipinapakita lang ng kwentong ito na hanggat hindi binibigyan ng hustisya at totoong reforma sa lupa ang mga magsasaka, patuloy at patuloy na magkakaroon ng hidwaan sa mga kanayunan. So, ang pinakamahalagang punto na gusto kong iwan sa inyo ngayon ay ito. Base sa lahat ng tinalakay natin at sa iba't ibang anggulong sinuri natin, sila ba ay mga bayani na buong tapang na nanindigan para sa karapatan nila? O mga biktima lang ng pagkakataon na naipit sa isang napakalupit na sistema? Maraming salamat sa pagsama niyo sa pagsusuring ito. Sana ay pag-isipan niyo ang tanong na yan, kasi mahalagang patuloy nating kilalanin ang mga kwento ng mga ordinaryong taong humubog sa ating kasaysayan at lipunan. Mag-isip, matuto at hanggang sa susunod nating paghihimay ng mga makabuluhang kwento. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.